Hindi, totoo naman 'no, totoo naman 'tong sinasabi ni Sentry, 'di ba? Putulin muna natin Sentry, ah. Totoo naman 'tong sinasabi ni Sentry na doon pa lang sa unang statement nila, imagine mga kababayan, dolyares yung binanggit, 'di ba? Oh, tapos biglang, ano na nila, pangalawa, pangatlo, ba, milyon na lang, 6,000,000 peso na. Hmm. Dito pa lang mga kababayan, obvious na po, 'no, na merong hocus-pocus na nangyari talaga dito sa 22 big men na ito. Kaya nga sabi ni Mike Defensor, baka last na daw nila ito. Hmm. Last na paglabas na daw ng 18X Cargador. Kasi nga bakit, hindi na kasi nila hawak ang Blue Ribbon Committee. Ah. Pero ang sabi ni Senator Erwin, 'di ba, invite pa rin sila. 'Pag hindi sila dumating mga kababayan, mapapa-contempt sila niyan, 'di ba? Makukulong sila niyan. Ipapa-contempt sila, bakit? Pinatawag kayo, 'di kayo darating, 'di ba? Pero nung, hocus-pocus nila Marcoleta, nila ano, nila Cayetano, ang bibilis niyo. Oh. Kaya hindi natin masisi yung ibang kababayang Pilipino natin na pagdudahan sila, especially tayong mga vlogger. Especially kami mga kababayan kasi marunong kami mag-analisa, eh. Oo, magaling kami mag-analyze. Alam namin 'pag nagsisinungaling o hindi, oo. Tulad niyan, 'yan mga walang credibility, walang kredibilidad. Do'n pa lang sa paiba-ibang kwento nila, sa laysay pa lang nila sa NBI, iba-iba na. Hindi na nagtutugma, hindi na nagtatali, kagaguhan na. Ginagago na sambayan ng Pilipino kasi nga ang target nila diyan, 'no, masira yung kanilang makakalaban sa darating na eleksyon, 'di ba? Hindi na mahalaga kung totoo o hindi, ang importante may masira silang pangalan, gano'n lang kasimple 'yun. Kahit wala silang mailatag na ebidensya, importante may mabanggit na pangalan at ano po, may masirang pangalan. Alam naman nating galawan nila Mike Defensor, Diyos ko, nila Marcobeta, 'di ba? Oh. Pansinin niyo sila Marcobeta, 'di ba? Dati kasama ni Andaya. Nung natagpuan na di umano natsugi, dedo, 'di ba? Si Andaya sa mismong pamamahay niya, na tignan niyo nag-switch sa Duterte si Marcoleta. Natakot siguro, 'di ba, na sumunod kay Andaya, 'di ba? Kaya binitawan no'n ng flood control. Oo. Sa Duterte talaga takot, 'no? Kaya nga sabi nga niya, pero ang sabi nga niya hindi siya DDS. Sige kwento mo sa pagong. Oo, baka maniwala, 'di ba mga kababayan? Tapos i-aano nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Isinisisi lahat ng, mga nangyayari kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sasabihin pa ni Lustay, wala nagagawa. Nahiya naman si Pangulong Bongbong Marcos sa'yo, 'di ba? Punta tayo kay Sara Duterte mga kababayan. Eto nga, kapapasok lamang na balita mga kababayan kanina, nag-file na po, nag-file na po na ang kampo ni Sara Duterte na ibasura ang impeachment complaint laban sa kanya. Dapat daw si Pangulong Bongbong Marcos ang impeach. Dahil wala naman daw nagagawa para sa bayan, 'di ba? Kasi nga siya nagpalugaw. Siya po nagbigay ng skyflakes at Anli Sabaw. 'Di ba? Tandaan niyo 'yan, 'di ba? 'yun po yung pinagmamalaki niya. Anli Sabaw, na may lugaw, with freebies of skyflakes. 'Di ba? Gano'n katindi 'tong vice presidente niyo, mga DDS ibang klase, 'no? 'Di ba? Bilyones ang pumapasok sa account, 'no? Tapos reregaluhan kayo ng Anli Sabaw, may listahan pa. Taragis naman. Saan nakakita nun, bibigyan ka na nga lang ng sabaw, lista ka dito. 'Di ba? Oo.
Baka yun yung kinukuha nilang pangalan 'no, yung mga sila Very Grace Piatos, oh, sila Uwishi, sila Chippy. Hayop sa mga pangalan, eh, 'no, oh. Kaya no wonder mga kababayan, oo. Kaya no wonder itong, si ano, si Sara Duterte, eh, mahahatulan ng guilty 'to dahil bakit po, eh, until now nga hindi sumasagot sa tamang forum. Hindi sumasagot sa tamang forum. O saan po sumasagot, sa kanyang mga interview? Saan po sumasagot? Sa press conference. Saan po sumasagot? Sa stage. Maabsuelto ba siya ron, mga kababayan? Maabsuelto ba siya ron? 'Di ba hindi? Mabuti pa 'tong, ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Itong, agricultural, pinapaunlad ni Pangulong Bongbong Marcos, ang ating bansa, eh, sana all, 'di ba? Si Sara ba meron? Meron ni isa, wala. Pakinggan niyo, namamaha sa likas na yaman ng taglay ng inyong probinsya. Oh, Bukod pa riyan, tama. labis din akong humahanga sa walang kapantay na sipag ng ating mga magsasaka. Yun. Tungkulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag nila. Kaya gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayang ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. 'Di ba? Tama. Yan ang presidente, 'di ba? Hindi yung yung vice presidente nila, gala na nga ng gala, namimigay pa ng anli sabaw. Hindi na nahiya, buti pa si Pangulo food pack. Kasi kung mamimigay si Pangulo ng anli sabaw lang, ay isa ako sa manunuligsa. 'Di ba? Sabihin ko, "Ba Pangulo, bakit naman anli sabaw lang sa Skyflakes? May budget tayo diyan, 'Di ba? Kaya nakakapagtaka dito, mga kababayan, ang nakakapagtaka dito, yung BP Sara nila. Saan napupunta yung, 'di ba? Saan napupunta po itong ni Sara Duterte, 'di ba? Mabuti pa 'tong pondo ni Pangulong Bongbong Marcos, alam natin, transparent nating nakikita kung saan napupunta, 'di ba? Tulad nito, ayan, babasahin natin 'to, ayan. Kita niyo ba? Yan, babasahin natin, agricultural, ayan, resilience project, Marcos pushes climate smart farming as, Bohol, irrigation projects open. 'Di ba? Ang dami nating pambala sa mga DDS, 'no? Pag sinabi, "Anong nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos mo?" 'Di ba, may ebidensya agad tayo, 'di ba? Sinimulan at tinapos. 'Di ba? Meron ng 'di ba? Meron ng, tinapos, ang dami ng tinapos. 300 projects po 'yan, mga kababayan. Yung mga irrigation kasama po sa flagship ni Pangulo 'yan. 'Di ba? Pati yung sa Cebu. Pati yung sa Cebu. Yung katarantaduang ginawa ni Digongdong, kinalbo, 'di ba? Kinalbo yung kabundukan. Saan po inilagay? Sa Manila Bay. Gumastos ng bilyong-bilyong piso, mga kababayan. Ganun kalala yung kagaguhan ng matandang yun. Ngayon, nasalanta ng bagyo, itong, Cebu, nasira yung kalsada, sino nagpaayos? Si Pangulo. Diba? Pero kung tutusin, kung maiba-ibang Pangulo yan, baka sabihin, di naman ako na ganun yan, si Digong eh. Baka kinasuhan pa si Digong, mga kababayan ko. Baka kinasuhan pa yung mga taga dati. Diba? Mga kasabwat ni Digong diyan. Magpasalamat lang talaga kayo, mabait si Pangulo. Kasi for example, ako, presidente ko, kakasuhan ko yung mga yan. Winalangyaan nyo yung Cebu, winalangyaan nyo yung Gubat, tapos ngayong 'di ba, binaha, nag-landslide, dami namatay, hindi kayo accountable. 'Di ba? Kaya dapat, mga kababayan, matuto tayong magsuri.
O, anong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos doon? Inayos po, nilagyan ng dam. Nilagyan ng dam. Para ano? Para hindi po agad diretso yung tubig pababa ng bundok. Diba? Oh. Kasi nga, ang pangit doon sa dating administrasyon, bukod na sa bobo, tanga, inutil, mangmang, no? Yung sa tatay nilang karton, pa-gangster-gangster lang. Sad to say, no? Sad to say po, nagkaroon talaga tayo ng kauna-unahang presidenteng gangsta. East side. Gago to si Digong no? Gangsta for life kasi. Gangsta for life. Oh, 'di ba? Ano pa masasabi nila kay Pangulo? Natural, bangag na lang. Yan na lang naman masasabi nila kay Pangulo Kasi bakit? Nalalatagan natin sila ng resibo. Kaya ang sinasabi na lang nila, bangag ang Pangulo mo. Diba? Yan na lang naman ang kaya nilang sabihin. Wala nang iba Meron pa bang iba? Wala na po mga kababayan. Wala na sila may bato kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kaya nga itong yung sinasabi natin, yung sa Metro, yung mismo si Pangulong Bongbong Marcos pumunta. Diyan sa Metro Cebu Expressway, di ba? Aygan natin 'to balita. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang proyekto sa probinsya ng Cebu. Isa na po dyan ang flood control project sa Manangan River sa Talisay City. Ayon sa Pangulo, naasikaso na raw ang pag-relocate sa mga nakatira sa ilalim ng tulay kung saan din nakapwesto ang proyekto. Ilang residente rin ang nawalan ng bahay matapos itong anurin sa kasagsagan ng bagyong Tino noong nakaraang taon. Bukod po sa flood control project, may river widening din sa naturang ilog. Diba? Mga kababayan, narinig nyo naman. Nandito tayo sa isang section ng Metro Cebu Expressway na nasira 2 years ago, noong 2024. At landslide dito, nasira yung daan. 2 lanes lang ito Pero pinaspas natin, kaya ang nangyari na 24/7, nakagawa tayo ng 4 lanes. Ayun kami, nilalagyan ngayon ng section para hindi na maulit yung pagtuloy. Pinalikan natin, kung maalala ninyo, pinuntahan. Diba? Yan ang siyang tunay. Meron na tayong plano para maglagay ng dam sa taas. Ang dito is a 70 meter dam. Ito ay 70-meter dam Nasa meta na. Patuloy lang dito natin para hindi na maulit yung napakalaking perwisyo ng pagdaan ng bagyo, ng Tino. Grabe, no? Bait ni Pangulo, no? Samantala, Ang bait ni Pangulo, no? Pero kung ako, for example, ako yung Pangulo ng Pilipinas, interview ako ng gano'n, para maiwasan na po yung kapalpakan ng dating administrasyon tanga. Inutil, hindi nag-iisip bago kumilos. Diba? Ganun agad. Diba? Swerte kayo, mabait to si Pangulo. Ako, sasabihin ko, talaga, tahasan. Ayan po, lalagyan na po natin ng dam sa ibabaw po ng bundok, no? Dahil kinalbo po nung tatay niyong karton na nasa dahik na doon napapanaw. Ganun agad ang banat, Pangulo dapat. Diba? Yun dapat ang banat agad. Sisihin agad yung tanga na inutil na mangmang. Diba? Ganun talaga dapat. Kaya nga swerte nga tong mga DDS na to. Sila Digong, sila Sara, tong Duterte na to. Swerte sila kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi sila tinitira. Diba? Hindi ginagamit yung lengguwahe nila. Pero kung sabi ko sa inyo, kung taratarantado, minuminuto rin yung sumunod na Pangulo sa termino ni Duterte, malamang sabihin nung Pangulo na yun, eto nga po't napaayos natin dahil yung dating administrasyon, napakatanga po, no? Hindi po nag-iisip kung anong tamang gawin. Ayan po, nasalanta ng bagyo itong Cebu. Ang dami po nagkanda diyan, 'di ba? Nagkanda sira-sira yung bahay. May nadedo pa diyan, may inanod pa diyan, 'di ba? Paano po yung dating administrasyong Duterte medyo sala ang utak. Ganun agad, 'di ba? Medyo may kakulangan po ang tornilyo. Hindi natin alam kung lumuwag ba o sadyang bobo.
bobo at tanga at hindi po gumagamit ng tamang kukote. Ganun agad, di ba? Oh. Talaga naman, sabi ko sa inyo, ewan ko na lang, kung hindi ka talaga pa-assassinate. Oh. Hindi kasi karapatan mo yan, presidente ka ng Pilipinas, pinamana sa iyo yung kapalpakan, kabobohan ng dating administrasyon na pagengsta-gengsta lang di ba? Tayo ng gangster to naging pangulo, parang ano lang kapitan Diba parang kapitan lang, real talk. Ay sinasabi natin kaya swerte. Etong mga ano na to, Duterte na to. Hindi nataon or hindi niya tiyempo na walang ya din yung sumunod na pangulo. Pasalamat kayo, no? Hindi kayo ginagamitan ni Pangulong Bongbong Marcos ng sariling lengguwahe nyo. Diba? Kung ako pa nga dyan, sasabihin ko kay Pangulong Bongbong Marcos, for example, ako si Pangulong Bongbong Marcos, eto na nga. Susunod nating aayusin yung sa Davao City dahil binabaha nga. Dahil yung congressman doon, yung mga mayor doon, pakboy. Mananaksak pa nga nung hindi makabengbang. Diba? Ganun ang banat. Diba? Pasalamat mabait si Pangulo. Diba? Dapat ganun ang mga banat, Pangulong Bongbong Marcos. Sabihin mo, sikasuhin din natin, ayusin din natin yung baha doon. Kasi yung mga kulugo doon, yung mga kulangot na mayor at mga alipores ng mayor, 'di ba? Na medyo bading, na pabalitang bading, 'di ba? Baka hindi kaya magpatakbo, mga laga ng isang syudad, 'di ba? So tutulungan na natin mag-ayos po para hindi na binabaha, 'di ba? Ganon dapat Pangulo, 'di ba? Madami na ma-agree diyan 'di ba? Tingnan niyo. Huwag kasing papakboy mga DDS. Sabihan nyo kasi si Pulong Duterte. Sabihan nyo si Pulong Duterte, huwag mananaksak pag hindi makabembang. Chill lang, chill ba? Chillax. Ganun. Diba? Kitang-kita sa video sa CCTV. Ano binigay mo sa akin? May tulo to anak ng sa tipaklong diba? Duterte pa more. Sinasabi natin So shoutout na tayo at mag-iisang oras na rin tayo mga kababayan ko, no? Shoutout po, no, dito sa Team USA mga kababayan, no? Shoutout po sa BBM Solid Supporter from Hong Kong. Ayan, sa Team Hong Kong natin, salamat po, no, sa pag-PM. Ayan, no, kung may gusto po kayong ipabate, ayan, mag-comment lamang po kayo diyan at pwede nyo po akong i-message, no, sa Virador Pico ako po, ano, kahit sa Red Mac short ko, ayan, para po ma-shoutout natin isa-isa, no. At dito sa California, USA, ang mga solid senior loyalista forever. Ayan, mega love shoutout po sa inyo mga mami. Ayan, mga nanay, no? Na mga solidong loyalista, no? Nagmamadali itong mga kasama ko. Ay, shoutout pala ha. Sa mga tropang Phase 8 at natumutugtog ngayon sa Big Royce. Ayan, shoutout sa inyo mga reto. Diyan po sa may Bacoor, Molino Boulevard. Ayan. So kung gusto niyo ng mga chill lang, nandiyan kayo sa Cavite, ayan, bisitahin niyo po ang Big Royce diyan po sa Molino Boulevard. Ayan. Ayan, at kung gusto nyo na rin mag-franchise, di ba? Oo, walang problema dyan. Tutulungan kayo ng ating kaibigan dyan na si Roy. Okay? Kaya dapat stay cool, stay chill. Dapat matuto tayong mga kababayan, matuto tayo magsuri sa mga bagay-bagay, no? Lalo-lalo na sa paparating na eleksyon. Ayan.
So, ayun, once again mga kababayan, maraming salamat po. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang Europa, Estados Unidos, magsama-sama po muli tayo bukas at sa mga susunod na araw na live streaming natin. Please like and share po sa ating live streaming at sa mga team replay. Maraming salamat. Iwas sa mga paglarong tukso. Lagi ka lang inaalila ng mga ibang dayuhan. Ilang ulit ka na namin araw-araw kung payuhan. Di ka ba nasasakalan dami sa iyong nakahawak? How ironic na ginamit ka kaya ka nawawasak. Di ka na ba naaawa sa sariling katawan? Basta bayaran ka, ayos ng kahit paglaruan. Nagbulag-bulagan ka, hindi nakakapagtaka. Hindi ka naman ganyan dati nung bata-bata ka pa. Pwedeng buksan mo yung mata, balik mo yung dating ikaw. Kailangang marinig ang boses ng hindi sumisigaw. Huwag mong hayaan na gamitin ka pilit. Yeah, Pilipinas! Kilala nyo na ba siya nga pala si Pilipinas? Pilipinas, matanong ko lang, buhay ka pa ba? Napambili mo ba ng luho ang binayad nila? Nagamit mo ba ng maayos mga pera nila? Ay sa sarili mo sistema ay kinain ka na. Pilipinas, matanong ko lang, buhay ka pa ba? Napambili mo ba ng luho ang binayad nila? Nagamit mo ba ng maayos mga pera nila? Ay sa sarili mo sistema ay kinain ka na. Anong nangyari? Nasaan na ba yung dating ikaw? Kumupas na ba ang pula, asul at pagkadilaw? Pilitin mong buksan ang puso't isip mong nakasarado. Hindi ka makabayan kung hindi ka makatao. Ano ba ang nangyayari kay magandang Pilipinas? Walang suot na kamiseta habang hinihimas ang maselang bahagari ng iba't ibang lalaki. Natatalo ka palagi sa larong nakikihati. Lunok ka ng malalim at pikit matang ibaling. Kung hindi na masigmura ay pilitin mong kayanin. Kasi doon ka na nasanay, ayaw niya na magbago. Basta malaki ang kita na po ay sigurado na namang magpapagamit. Bakit di ka nagagalit? Lagi kang napapasubo, di ka pa ba nangangawit? Sumusugal ka lagi nang hindi ka sigurado. Kailangan mong pakinggan ang boses ng mga tao. Pilipinas, matanong ko lang, buhay ka pa ba? Napambili mo ba ng luho ang binayad nila? Nagamit mo ba ng maayos mga pera nila? Ay sa sarili mo sistema ay kinain ka na. Pilipinas, matanong ko lang, buhay ka pa ba? Napambili mo ba ng luho ang binayad nila? Nagamit mo ba ng maayos mga pera nila? Ay sa sarili mo sistema ay kinain ka na. Nilalapitan kita lagi, ikaw yung lumalayo. Ang gusto ko lang naman ay kausapin mo ako. Bakit ka nagkaganyan? Lagi sumusunod sa senyas. Hinahayaan mong ninanakawan ka ng perlas. Pilipinas, ano ba? Di ka pa rin ba mulat? Kinuha na nila yung bunga, binigay mo yung ugat. Kailangan magising ka na sa kung anong katotohanan. Dati kang nire-respeto, ba't ngayon binabayaran? Lahat nakikinig pag pera ang nagsalita. Lalo lumalawak ang sistema nating kaliwa. Kaya nga Pilipinas, ano bang nangyari sa'yo? Si Marcos lang ba talaga makakaayos sa'yo? Yes. Kung di ka pa rin magbabago, Marcos lang. iwanan na kita sa kalagayan mo. Ngayong nagpapagamit sa iba, kung di mo man Salamat po, salamat sa lahat ng nakasama natin ngayong live na ito. Maganda. Ayan. Pilipinas, matanong ko lang, buhay ka pa ba? Napambili mo ba ng luho ang binayad nila? Thank you so much. No, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat. Napambili mo ba ng luho ang binayad nila? Nagamit mo ba ng maayos mga pera nila? Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride.